Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Naging instant karma ang nangyari kay Lorin Ligarda. At ngayon naman ay si Peter Alan Cayetano na naman ang nakaupong Senate President ngayon dahil sa kudita ng DDS Senator na nagpatalsik kay Senator Soto. Kaya kanina lamang umaga ay binalitang si Lorin Ligarda ay kinahihiya mismo ng kanyang alma mater na Assumption College at pinatanggal yung kanyang portrait doon sa mga nakahilirang empowered women sa kanilang alma mater. At hindi lang yan, pati sa UP dahil nag-aaral din pala ito sa UP. Si Lorin Ligarda ay din doon, binabatikos din ng Student Council at mismo ng mga faculty at ng alma mater. Kaya pangalawang yun na nakarma, instant karma ay si Peter Alan Cayetano, ang nakaupong Senate President ngayon. Dahil sa ganon din ang nangyari, kinahihiya siya ng kanyang alma mater at hindi lang yan, ay binabatikos talaga siya ngayon kahit ng IBP, ng Integrated Bar of the Philippines, at kung sino-sinong mga luminaries, mga lawyers, ay talagang binabatikos siya. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng The Billionaire Channel, atin panuurin. Matapos ang kudeta at barilan sa Senado, binatikos ng kani-kanilang alumni sina Senate Pro Tempore Lorin Ligarda at newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Labas daw kasi sa ideology ng kani-kanilang pamantasan ang ginawa ng mga senador. Binaklas na ang litrato ni Senator Lorin Ligarda sa Wall of Empowered Women ng Assumption College San Lorenzo. Kaugnay ng partisipasyon ng senadora sa Senate coup noong Lunes, sinabi ng Assumption Student Council na hindi na raw ipinapakita ng kanilang alumna ang values ng kolehiyo na humuhulma sa mga lider na may integridad, social responsibility at conviction. Ang pagpapalit liderato ng Senado just in time nang maiakyat ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara ay isang serious concern para sa Assumption dahil maaari daw politically engineered ang kudeta para madelay o ma-impluwensyahan ng impeachment. Mga kabayan, mga ka-Golden Boy, ito ang tingin ko diyan kung bakit lumipat ng mga DDS ay para maipanalo nila ang kudita na pagpatalsik kay Senator Soto. Kasi kung doon pa rin si Lorin Ligarda sa kampo ni Tito Soto, hindi mananalo ang DDS na mga senator sa pagpatalsik at hindi nila mapaupo si Peter Alan Cayetano. Ngayon, ano bang meron kapag nakaupo ng tuko na yan? Puting tuko na mahabang liig, minsan giraffe ang tawag ko dyan. Kung nakaupo na yan, nakaupo na ngayon eh. Dalawa ang kanyang magawa. Pwedeng makagawa siya ng move sa impeachment na kagaya ng ginawa ni Chis Escudero na binasura ang impeachment. Forthwith, binago ni Alan Cayetano ang kahulugan ng forthwith, kaya hindi natuloy yung impeachment noong nakaraang taon dahil din kay Cayetano at kay Chis Escudero. Pangalawa na magandang magawa para sa kanilang kampo ni Peter Alan Tuko Cayetano Giraffe ay itong kay Bato de la Rosa, kung saan bigla na lang naglaho na ang dapat sana gawin dahil nasa kustodya ng Senado si Bato ay dapat alam ng mga ahensya ng gobyerno kung bibitawan nila kung saan ito pupunta. Ang sabi ng mga eksperto ay dapat tinoturn over ng Senado si Bato, it's either sa PNP, sa NBI o kaya sa DOJ or Ombudsman. Pero wala eh, hindi nila tinoturn over bagkos naghugas kamay sila at hindi daw nila alam kung saan pumunta. Di ba? Sila yung may kustodiya tapos hindi nila alam kung saan pupunta. Napakawalang hiya. Kaya sa pag-upo ni Peter Alan Cayetano, just like shooting one bird, shooting two birds with one bullet. Isang bala lang pero dalawang tinamaan. Ito yung
pwede nilang mamaniobra ang impeachment case at pwede nilang ma-absuelto si Bato de la Rosa sa kanyang kaso. Pwede ba yun? Ang tanging magawa nila ay itatago lang nila si Bato de la Rosa at lilitaw lang yon kung kailangan ng grupo ni Alan Cayetano ng boto ni Bato, ay lilitaw na naman si Bato. Parang islaw palitaw, dalubog lilitaw. Ngayon dako naman tayo sa kaso ngayon na kinahihiya si Alan Peter Cayetano, kinahihiya ng kanyang alma mater katulad ni Loren Legarda. Balik tayo sa Bilyonaryo Channel. However subtle o procedural, ang enabler daw ng pagharang sa hustisya o impunity ay kabukasan ng tiwala ng publiko at dignidad ng mga institusyon na dapat ay nagsisilbi sa mga Pilipino. Nananawagan ng assumption sa senadora na klaruhin ang kanyang mga aksyon at patunayang hindi anya misplaced ang tiwala sa kanya. Ayon sa konseho, ang Wall of Empowered Women ay nakareserba para lang sa mga kababaihang isinasabuhay ang karakter ng Assumption College. Wala pang tugon sa Legarda dito. Sa University of the Philippines Diliman naman, nagkaisa ang 147 alumni ng magkaribal na political formation sa UPD, ang Samasa o Sandigan ng mga mag-aaral para sa sambayanan at ang nagkaisang tugon para manawagan ng resignation ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Humahaba ng liig. Habang siya ay nagsisinungaling ay humahaba yung liig niya. Si Pinocchio naman, yung fairy tale na Pinocchio, yung ilong ang humahaba kapag nagsisinungaling. Itong Peter Alan Tuko, tingnan nyo yung liig niya, ang liit tapos mahaba. Grabe tong taong to. Kinahihiya ng kanyang alma mater. Ngayon, balikan natin si Loren Legarda. Kasi woman of empowerment siya sa paaralan ng Assumption College, San Lorenzo. Siya yung idol doon paano na lang maging idol ang isang babae kung balimbing siya, paro-paro, kung saan-saan lang, di ba? Pwede ba yun? Pwede bang magiging idol ng kabataan ang isang balimbing na walang paninindigan? Kaya nga nagiging empowered women si Loren Legarda noon dahil nga sa magaling siyang journalista, magaling na broadcaster at journalista si Loren Legarda noon. Napakaraming itong mga awards na natanggap. Kaya nga nilagay ang kanyang portrait na napakalaki sa bulwagan ng Assumption College, San Lorenzo. Kaya dito naman tayo kay Tuko. Ito yung puting Tuko mistisong Tuko na mahabang liig. Ay nako, grabe ang taong ito. Binabaluktot niya ang batas na itong mga batas ng ating saligang batas. Binabaluktot niya ang mga kahulugan. Katulad na lamang ngayon, ang warrant of arrest ni Bato, wala daw. Meron naman sa ICC, di ba? International law. Tayo ay kumukuha lang tayo ng pattern sa international law. Ang batas natin ay nakabase yan sa American na konstitusyon. Kaya kung ano man meron ng international law ay acceptable sa Pilipinas yan. Katulad ng international driver's license, kapag meron kanyan ay pwede kang mag-drive kung saan-saan na bansa. Kaya kung international law, ibig sabihin applicable sa Pilipinas at pwede na ngang walang local warrant of arrest na hinihingi itong Cayetano Tuko. Kaya nga si Digong noon ay naaresto dahil sa international court ang nag-order at international police ang nag-aresto. Kaya nga lang ay ganun lang talaga kung ano-anong mga legal remedies na tinatawag ni Bato. Ang legal remedies ni Bato ay magtago at tumakbo Ang bilis pala tumakbo ni Bato, no? Buti hindi na yung ulo niya. Hindi nabagok yung ulo niya na hugis pugita. Ang kintab-kintab, no? Sana nabagok na lang yun sa hagdanan para naman magkaroon ng ng scars yung makintab niyang bumbunan, mga kababayan. Legal remedies sabi niya, pero
wala ni isa mang legal remedies, takbuhan ka agad eh. At taguan at hukayan ng mga bankers. Okay, balik tayo sa bilyonaryo. Tungkol naman ito kay Peter Alan Cayetano. Ang dahilan, hindi raw ideolohiya o politika, kundi pawang kapalpakan umano sa isa sa pinaka-nakakahiyang episodes ng Senado sa kasaysayan nito. Sa ilalim ni Cayetano, voluntaryo raw kinuha ng Senado ang responsibilidad kay Senator Bato de la Rosa at isinailalim sa protective custody. Pero sa kabila nito, nakatakas pa rin daw ang senador, kaya ang kasi umano'y protective kapalpakang ito custody. nasa kamay ni SP Dalawa kasi Cayetano. ang kahulugan yan. Proteksyon kay Bato dahil sa kaalyado nila ito. Ibig sabihin ng proteksyon nila ay one-sided lamang. Ito yung patakasin at itago si Bato. Hindi nila iniisip na sila ay Senado. Ang Senado ay dapat hindi partisan. Diba? Dapat wala siyang pinapanigan. So dapat hindi sila pumapanig kay Bato kahit kaalyado. Dapat kasi protective custody ay kapag inilabas nila yan ay ibigay nila sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng PNP, NBI o ng Justice Department. Diba mga kababayan? Kasi protective custody, hawak mo eh. Tapos sabihin mo lang na nawala o nasaan ang diba? Sabihin mo nawala eh. Hindi pwedeng ganun lang ang sasabihin doon. Kaya merong nananagutan ang itong si Cayetano, kaya nga binabatikos ng UP College of Law. Itong si Cayetano binabatikos din ng Integrated Bar of the Philippines. Noon pa to eh. Kasabay pa to ni si Escudero sa pagbabaluktot ng batas ng ating saligang batas. Kaya hindi maganda ang ganitong mga klaseng tao na magsilbi sa bayan as a lawmaker. Lawbreaker eh. Lawbreaker, hindi lawmakers. Kasi binabaluktot niya ang batas nitong Cayetano. Grabe mga kababayan, no? Kaya ngayon instant karma sila ni Loren Legarda, mga kaibigan nila, mga luminaries, mga abogado, lahat ay nagsasabi ng pagbabatiko sa kanya. Siguro yung si Turion na lang at yung mga abogado ni Kibuloy at ni Digong ang hindi bumabatikos sa kanya. Pero lahat ng abogado bumabatikos eh. Okay, patuloy tayo. Hindi lang daw pagkanlong ng Senado sa mga kaalyado nito ang ipinipilit ni Cayetano. Tila gina-justify pa raw nito ang unlike spectacle imbes na i-acknowledge kung gaano kalala ang nangyari. Paalala ng mga alumni, mas malaki kaysa friendships o coalitions ang responsibilidad. Dahil sa tuwing nakikita raw ng mga tao na bumabaluktot ang batas para sa iilang makapangyarihan, nagkakaroon daw ng impresyon na hindi naman sa katotohanan o legalidad nakaangkla ang batas, kundi sa koneksyon at alyansa. Kung may natitira pa raw na hiya at responsibilidad sa Senate President, sana raw ay mapagtanto nito ang kanya umanong ginawa at magbitiw sa pwesto. Ayon pa sa Samasa at Tugon, mahalagang ipunto na ang partido ni Cayetano sa UP na maging bahagi siya ng Student Council. Ang Tugon ay nakiisa mismo sa panawagan na bumaba siya sa pwesto. Samantala, ang Integrated Bar of the Philippines nagpaalala ng Senado ay isang institusyon na dapat ay labas sa anumang interes ng kahit sinong paksyon. Dapat neutral lamang, no? Katulad ni Kiko Pangilinan, parang neutral lang eh. Si Robin Padilla, hindi dapat magiging senador yan. Kasi ang pinagsilbihan ni Robin ay isang tao lamang. Si Digong, wala nang iba. At kung mayroon mang iba, si BP Sara. Mayroon bang ganyang klaseng public servant na senador na ang pinagsilbihan ay hindi Pilipinas, hindi taong bayan, kundi ang kanyang amo na si Digong. Kaya malinaw yan mga kababayan na dapat ang senador ay hindi partisan, walang kinikilingan, trabaho lamang para sa taong bayan. Ganon yun eh kasi ang laki-laki ng sweldo, 500 million. I make that 500,000 pesos. Ang sweldo ng mga yan, meron pang mga payula yan. Meron pang mga under the table red tape na matatanggap ang mga yan. Tapos ganyan lang ang trabaho ni Robin Padilla, no? Pinagsisilbihan, isang tao lang. Grabe.
Grabe na klaseng senador yan. Mga kababayan, ibubuto nyo ba yan? Si Robin Uod? Uod na nga eh. Bakit naman kasi marami pang fans yung Robin Hood na yan? Ikupas na yan eh. Wala na yan. Luma na yan. Hindi na yan. Hindi na yan mag-click sa movies kung papasok yan sa pelikula. Tapos na yung panahon niya as a bad boy. Ngayon ay ginagatasan niya ang Senado, ang taong bayan ng Pilipinas. Senador kunwari, pero nagsisilbi sa isang tao. Okay, tapusin na natin ang balitang to, courtesy ng The Billionario Channel. Nanawagan din ng IBP sa Senado na gawin ang kanilang constitutional duties forthwith, hindi lang sa impeachment. Nanawagan din ng IBP sa Senado na gawin ang kanilang constitutional duties forthwith, hindi lang sa impeachment ng bise, kundi sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa mula sa ICC at ang mismong Senate leadership. Hindi raw tutulugan ng Ayan, IBP sa ang mga totoo yan. kaganapan sa Dapat Senado. meron talagang Anila, watchers. ang demokrasya namamatay Nagbabantay. kapag walang nagbabantay. Ngayon mga ka-Golden Boy, mga kababayan, next week ay mayroong umuugong na naman na kudita kontra kay Cayetano. Kasi hindi nagustuhan ng mga senador ang pag-upo ni Cayetano na yan. Dahil very timely. Timely, ibig sabihin parang napanahon. Dahil nga, impeachment ni BP Sara. Di ba? Kung ang uupo ay isang DDS, of course, mamanipula nila at baka matapon na naman sa basurahan ang impeachment ni BP Sara. Italo tayong mga Pilipino dyan, mga kababayan. Ang isipin nyo kasi sa mga DDS ay wag yung idol nyo kasi si BP Sara at Digong. Isipin nyo kung nasaan ang pera ng Pilipinas. Binabaliktad kasi ang dahil sa mga trolls ay naano ang mga utak ng mga DDS eh. Dahil sa dami-daming trolls, si PBBM ang tinuturong nagnakaw eh. Hindi na natin pag-usapan yung nagnakaw diyan na ano sa flood control. Karamihan diyan DDS talaga yan. At tinatapon kay PBBM eh para mapatalsik o upo muli yung mga magnanakaw na totoo. 'Di ba mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Napapanahon itong pag-upo ni Tuko, itong si Peter Alan Girafi Tuko Cayetano, napapanahon para harangan nila yan ang impeachment. Kapag isubmit niya ng Kongreso ang impeachment complaint, isasubmit sa Senado, haharangan agad yan nila nila Bungo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, kung sino-sino pang mga ano diyan. Mga solid DDS na senador, 13 sila lahat diyan eh. So, ngayon dahil si Bato ay maraming nagsabi hindi daw fugitive. Kapag tumatakbo ka na, you're in flight, fugitive ka na niyan kasi meron kang warrant of arrest sa ICC at hindi ka nagpapahuli. Ibig sabihin, fugitive, tumatakbo katulad kay Saldico. Meron ng warrant eh. Kaya nga lang, hindi nag-issue ng warrant of arrest ng ating local agency. Pero sa batas na international ay accepted ang international warrant of arrest. Katulad din yan ng international driver's license. Kapag international, accepted talaga yan kahit saang bansa. Kaya maraming nagsabi niya na luminaries na hindi na dapat mag-issue ang korte sa Pilipinas ng warrant of arrest dahil meron nang sa ICC which is international. Pero para walang gulo ay dapat mag-issue ang korte, ang Supreme Court ng Pilipinas ng warrant of arrest ni Bato. Pero hindi ginawa ng ating Supreme Court kasi alam naman natin na DDS ang majority ng mga justices sa Supreme Court. Alright, anong masasabi niyo dito mga kababayan sa instant karma na nangyari kay Tuko, Peter Alan Cayetano at kay Loren Legarda? Pag-comment na lang sa ating comment section down below at sa ating mga avid followers. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa channel, maraming salamat din sa pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.